Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for October 13 hanggang 19. So Gemini, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Gemini yan, kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages para sa inyo wala sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Salamat, salamat, salamat po. Malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Gemini, lang yun po yung tanging paraan po para supportahan tayo. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong October 13 to 19? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hierophant. Lovely. In the area of what you need, you have the Devil card. Interesting. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Page of Pentacles. In the area of your near future, meron po kayong Queen of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Two of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, wow, the Sun card. Lovely, lovely, lovely. Tapos na ang laban. Kapag po lumalabas si Sun card, it's gonna be a happy, happy week para po sa inyo. Especially, nasa area pa siya ng fortune. So, napakagandang happy time for you para sa linggong ito. In your divine messages, meron po kayong Justice card. At ang outcome nyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. Okay? But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Empress card. Wow! This is all about you creating something, building something, collaborating with something. Kitang-kita ko rito, meron po kayong binubuo at asahan mo ngayong linggong ito ay magiging maganda yung andar o development o lagay no inaasikaso mo sa mga view. Nakita ko, you are preparing documents, building a house, I don't know why, or building an image. I don't know why. Parang nakita ko na building an image. Parang binabago mo ba ang damit mo, ang nails mo, ang sapatos mo, ang iyong buong pananaw sa buhay. You are changing something for the better. And you want to create this. Kine-create mo para magkaroon ng magandang outcome. No? So, napakaganda po para sa inyo. Kitang-kita ko rito, sabi ng spirit guides mo, opportunities will come. Okay po? Because Pluto will end its retrograde on October 13. So, ano ibig sabihin po niyan para sa inyo mga Gemini? Yung pag-retrograde ni Pluto. This means financial opportunities will arise. Okay? May mga mabubuo eh. May mga nilakad ka at pinaghirapan ka na talagang lalabas at magkakaroon ng magandang resulta. It can be related to education. Baka teacher ka or may pinapaaral ka. O kaya po publishing, no? Meron kang pinoproduce, meron kang mga binubuo o sinusulat, writing, something like that. Or even travel. So some of you talagang merong mga yung dating drawing lang na travel ngayon, maganda na ang resulta, parang ganyan. Okay? So, meron din po kayong mga refined project. Yung talagang binubusisi mong mga proyekto, pinag-nilayan mo, some of you, binabalikan, binubusisi, binubuo ulit, pinapaltan, binubuo ulit. So, marami ka ng pinagdaanan sa proyektong yan, sa inaasikaso mong yan. Ngayon po, magkakaroon na yan ng magandang outcome. So, congrats po para sa inyo, okay? A fruitful outcome for all of the opportunities na pinagpawisan, pinagtrabuhan mo para sa linggong ito. Ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang ganyan. So, congrats po. At your center, you have the Six of Swords. Six of Swords all about you moving forward, okay? Kitang-kita mo naman, yung binubuo, aabante. Napakasimple ng mensahe sa'yo this week, Gemini, ng yung spirit guides na kung ano man daw yung binubuo mo, kung ano man daw yung kina-create mo na medyo nahirapan ka na nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, panahon na para talagang sumulong yan at lumusong. Kitang-kita ko rin dito that wag mo na daw bigyang buhay pa yung negatibo sa mga binubuo mo ha. Parang ito yung linggong ito na hindi mo na big deal, hindi mo na papansinin o hindi ka napapatol kapag may negatibo sa buhay mo. Halimbawa, your co-workers, your friends, yung mga bashers mo, no? Parang ikaw na mismo yung magbibigay, ikaw na mismo yung uusod, ikaw na mismo yung magpaparaya. Kaya sabi mo, ayokong masira ang araw ko, ayokong masira ang magandang takbo ng kine-create ko kung papatulan ko yung sinasabi nyo, kung papatulan ko yung ginagawa ninyo. Parang kitang-kita ko rito, you are
really, really matured enough to choose yourself and move forward. Kitang-kita ko rin dito for other Gemini dyan, your long-term project is gaining momentum. No? Bumibilis na, umaandar na, may development na, may resulta na. Especially po, may influence si planet Pluto pa rin sa buhay ninyo this week. Okay? So, momentum on long-term projects like writing or talaga namang mga business plan, pwede rin. So, susulong na yan, aandar na yan. So, huwag ka mag-alala kung nag-iisip ka ngayon, kung stuck ka na, aandar na yan for you, okay? The Six of Swords, you have the Ace of Swords, yes. Ace of Swords all about clarity of the mind. Malinaw na malinaw sa'yo yung mga bagay, kaya susulong ka na, aabante ka na. Hindi ka na magbibigay pa ng maraming oras o pera o atensyon o effort sa mga bagay na marirealize mo this week, ay, hindi pala mahalaga sa akin, bitawan ko na, pahalagahan ko na lang yung magbibigay sa akin ng substantial product or substantial outcome na talagang promising sa buhay ko. Kumbaga, hindi ka magkasayang ng oras sa peking ginto. Ang paglalaanan mo ng oras ay yung mga bagay na talagang valuable and may bigat sa'yo, kumbaga, okay? In the area of in the area of what you want, you have the Hierophant. Hierophant is all about you, parang you want to enter a commitment. No, parang ito yung pagkakataon na you want to give an outcome sa mga bagay na binibigyan mo ng paninindigan. Halimbawa, trabaho, negosyo, kung saan talaga buong puso mo nilalaan mo doon. Kitang-kita ko rito na you want that commitment to have an outcome. Sabi mo, tagal-tagal ko na dito, asikaso ako ng asikaso, ginagawa ko ang lahat, pero bakit wala pa ring outcome? Bakit wala pa ring saysay pa, kumbaga parang ganyan. So ngayon, gusto mong makuha yung matamis na oo ni someone, parang you're applying to a higher position or meron kang, gusto mong makuha yung amor ng iyong supervisor, ng iyong boss, ng iyong mentor, ng iyong teacher. You want their sweet yes, no? Sweet approval, parang ganyan. And you're doing your best. Kitang-kita ko rito yung pagpasok mo sa tradisyon, pagpasok mo sa sistema na parang sabi mo, sige, papasuko ba ko sa inyo, gagawin ko yung naka-sistema, gagawin ko yung traditional na paraan, I will abide to your laws, parang ganyan. So, you want to be parang gusto mo maging kasama nila, gusto mo maging member nila, gusto mong maging bahagi ng isang institusyon, ng isang industriya na napakatibay at alam mo na kapag nakapasok ka doon, set off ka na, no? Parang ganyan. So, kitang-kita ko rito yung ambisyon mo at saka pangarap mo na maging belong sa talagang napakatatag na institusyon na ito o samahan na ito. But for some of you, parang you're asking for commitment, you're asking for someone para sa ibang Gemini ito, you're asking for commitment from someone na sana ibigay na yung commitment na hinihintay mo o hinihingi mo kasi parang yun yung assurance mo na magiging okay ang lahat, magiging maganda, smooth sailing at may pangahawakan ka in the near future, parang ganyan. So, you're asking someone na parang, uy, ano na ba tayo? Tayo na ba? Ano ba label natin? Ano yung next plan mo sa relationship natin? Parang ganyan. So, that you are actually asking for clarity. Gusto mo malinawan sa kinakahantungan ng estado, parang ganyan, okay? Ng status, okay? The Hierophant, the High Priestess. High Priestess is all about you following your intuition, okay? Because Pluto, like I've said po kanina, the planet Pluto is retrograding. Patapos na yung retrograde niya on October 13. So, anong ibig sabihin ng pagkatapos ng retrograde ni Pluto on October 13 para sa inyo? Your intuition will be your power pagdating sa mga pag-uusap, negotiation, mentorship, pagkatanong, pag-undergo ng supervision ng ibang tao, parang ganyan. So, nakita ko talaga rito na ifa-follow mo yung nararamdaman mo pagdating sa pagpasok mo sa isang traditional na sistema o traditional na lugar, parang ganyan. I'm seeing here na parang, bigyan kita example papasok ka sa isang career, halimbawa, career for factory. Tapos, fina-follow mo lahat ng rules. Kaya sabi mo, ayokong masira ang magandang pangalan ko dito. Kaya lahat ng batas doon, lahat ng inutos sa'yo, sinusunod mo. Because you want their approval, parang ganyan. So, naintindihan ko dito with your High Priestess, maramdaman mo kung sino yung mga karapat-dapat na tao na pakinggan, i-emulate, maging role model, at maging backer mo, kumbaga. Because nakita ko rito someone new in your life, bigger than you, na may otoridad, na may power, will guide you to fully access yung paano ka papasok ng smooth sailing dito. Parang ganyan, okay?
In the area of what you need, you have the Devil card. The Devil card's all about you losing or parang letting go of something na hindi nakakatulong sa'yo. Halimbawa, perfectionism. Gusto mo agad perfect yung gagawin mo. Gusto mo agad matapos. O kaya sa ma-view, sarado ang isip sa mga bagay-bagay. Panahon na para palayain mo yung sarili mo sa mga lumang iniisip mo, sa mga lumang ginagawa mo. Panahon na para mag-come up ka on a very, very updated action or updated na hakbang para magkaroon ng magandang bunga yung ginagawa mo. But for some of you, parang nakakulong ka kasi. Kaya ngayon, kitang-kita ko with the Empress card and with the Sun card, palayain mo ang sarili mo, Gemini, sa mga bagay na kumukulong sa'yo. Pwedeng sarili mo to o magulang mo or partner mo, no? Parang kailangan mo daw ipakita na kaya mo, magagawa mo at mahanap mo yung kaligayahan na magbibigay sa'yo ng fulfillment and satisfaction. Because for a very long time, kitang-kita ko rito, very, very dependent ka for someone. Parang nakaasa ka sa kanya o nakasandal ka sa isang taong ito. Panahon na para tumayo ka sa sarili mong paa at hanapin mo yung talaga yung ultimate happiness mo at doon mo makikita yung marami pa pala akong pwedeng abutin. Marami pa pala akong pwedeng puntahan. Parang ganyan. The Devil card. The Two of Wands. Yes, it's all about you expansion. Expansion. Tingnan mo siya, si Two of Wands. Nakakulong siya sa kanyang kwarto. Diba? Sarado yung kwarto, sarado yung bintana. Pero nakapamili na siya by holding this wand. Kita nyo ba? Yan. Nakapamili na siya by holding this wand, pero nakatanaw siya sa bintana. Ibig sabihin, ready na siya to step out of her comfort zone, yung kanyang mundong matagal niyang ginalawan, at ready na siyang humakbang moving forward and to try something new. At ganoon ka dito, kakawala ka na sa mapaniil mong mundo na paikot-ikot lamang, may pattern na, and you feel like gusto ko na ng growth, at kailangan mo doon ng kahandaan at lakas sa loob na kumawala sa nakasanayan. Kaya talagang kitang-kita ko rito, you want to belong eh. You want to belong on something new and get the approval of someone. At alam mo kung sino nilalapitan mo at kung sino talaga yung magiging swak para sa'yo, no? But this time around, step out of your comfort zone and explore the world, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles all about you talagang nakakita na ng bago. Parang meron ka ng bagong yayakapin na parang, yes, nakuha ko na. Yes, may bagong opportunity. Kasi po ang pages, it's all about learning. No? Learning something new. Trying something new na para bagang ikaw ay nag-a-adjust, no? Para nagiging adaptable ka this time. Para kung ano man ang kailangan gawin, kailangang ihakbang, kailangang idagdag o kailangan kong ayusin, ginagawa mo this time to make sure na tong blessing na ito na darating ay talagang makapangalagaan mo. Kaya tong pagpasok ng blessing na to, ready ka na to move on and move forward from something na akala mo para sa'yo pero hindi pala. Kaya lilinaw na ang isip mo para sa mga bagay na mahalaga. At kitang-kita ko rito na you're not wasting your time on something that is not valuable anymore. With the Page of Pentacles here, kitang-kita ko rito, you're gonna make this your top priority. Ipa-prioritize mo to, kaya sabi mo, ito na yun for me, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon, gagawin ko na to, parang ganyan. So congrats po, okay? The Page of Pentacles, you have the King of Cups. King of Cups all about higher knowing, no? Parang alam mo, panatag ka somehow, na this one, parang ito na yung para sa akin. Hindi ko nasasayangin to. Ilalaan ko lahat ng effort ko dito. Kitang-kita ko rin, sabi ng spirit guides mo na panghawakan mo yung emosyon mo, ha. Sabi dito, don't let your emotion make the best out of you or make the most out of you, na kailangan hindi makaharang yung galit mo, taranta mo, aligaga mo or takot mo sa mga bagay na kailangan mong pangalagaan, kailangan mong i-extract in your advantage. But for some, nakita ko po dito for single Gemini, may darating talaga na medyo lalaking, alam mo yung payapa kausap, malambing, tapos may heart-to-heart talk, mabait, tapos a person of few words, pero siya yung tao na alam niya yung paraan kung paano ka lambingin, very, very emotionally matured, tapos inaalagaan ka, parang ganyan. Very, very sensitive to your feelings, parang ganyan. And you want to work this out, parang ganyan.
And nagiging clear na yung mind mo na ito yung direction moving forward. Parang ganyan. For other Gemini po yan ha, nakita ko bigla yung pagkatagpo ng isang bagong pag-ibig na talaga namang payapa, maayos, tahimik pero sigurado. Tahimik pero sure, parang ganyan. Okay? Napakaganda. In the area of your near future, meron po kayong Queen of Wands. Queen of Wands is all about you talagang putting yourself out there. Okay, sociable, likable, no? Especially po, Venus is entering Libra on October 13. So, anong epekto niyan para sa inyo mga Gemini? Talaga yung charm mo, yung charisma mo, yung ganda mo, especially here with the Empress, no? Parehong-pareho na napaka-attractive mo this time and everybody is looking at you na parang, uy, napaka-charming naman this time ni Gemini. Talagang attractive, magnet ka for attention. Kitang-kita ko na nasa spotlight ka, no? So, this is a really good time for connection, for romance, and also for, meeting new people and enjoying dates. Parang ganyan. So, doon sa nakita ko na parang meron ka ng apple of the eye, pero ngayon talaga in the near future, kitang-kita ko rin na you are very, very attractive. And many people, pwedeng sa trabaho or sa negosyo or sa anong endeavor man, kitang-kita ko na spotlight is yours at maraming makakapansin ang galing mo. Kasi you are very, very charismatic this time. Ang payo sa iyo ng spirit guides mo, Gemini, kailangan makinig ka sa sarili mo. Huwag mo masyadong pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. If you truly love yourself, if you truly accept who you are, hindi mo kailangan ng opinion ng iba. Hindi mo kailangan ng payo ng iba. Hindi mo kailangan makinig sa negative talk na iba. Because you love yourself so much, kayang-kaya mong salain or takpan ang tenga mo against other people. Ngayon nakita ko talaga think positive, katabing-katabi pa man din. Ni Sun card talagang sobrang saya, ligaya, contentment. Nakita ko rin dito na you enjoy what you're doing. Mo rin, adventurous, very outgoing, either going to the park, going to the beach, magbakasyon, pupunta sa mga coffee shop na hindi mo pa napupuntahan. Ngayon napakalaya noong energy mo. Parang you want to try something else at wala ka nang pakialam kung maraming tao doon o hindi. Parang ganyan. The Queen of Wands, the Nine of Swords. Yes, walang-wala ka nang pakialam sa sabihin ng iba. Yung takot mo dito, yung pangamba mo, tatapatan mo yan ng confidence. Sabi mo, bakit ko ba pinipigilan o nililimitahan ang mundo ko? Nililimitahan ang mundo mo dahil sa sabihin ng iba o sa judgment ng iba. Panahon na para itapon ko sa bintana lahat ng worries ko, overthinking mo, lahat din ng mga overanalyzing mo, and just enjoy your life and love yourself. Because if you love yourself, madali mo yang mabibigay sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? In the area of your challenge, you have embraced the void. Your true potential is waiting to be discovered. Emptiness, creative power. Yes, nakita ko rito na kung yayakapin mo lamang yung mga bagay na hindi ka sigurado, pero malakas sa loob mo, may intuition ka, that you can commit to this and you can give your all, go for it. Kahit na hindi ka sure, kahit na parang alanganin pa, pero yung tawag ng damdamin, ito yung gusto mo, go to that. Because that will give you power na hindi mo akalaing meron ka. Another message, positive change, transform pain into strength and empower yourself, ascend, evolution, and free. Yes, lahat ng pagkadurog mo, pagkabagsak mo, yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan at tapang na sumuong sa buhay at lumaban pa. So, baguhin mo do yung mindset mo. Imbis na matakot ka, be positive. Imbis na magpakadena ka sa mga mali, laksan mo ang loob mo at kumawala ka sa mga maling sistema at bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon to reach more and achieve more, okay? Because you have a lot of potential. In your challenge for the week, Gemini, according to your spirit guides, parang kailangan daw balansehin ng buhay. Nakita ko na baka sub-sub ka ngayon sa trabaho, especially with what you're creating. May binubuo kayo nito mga past weeks, past months. And makaasak po kayo dahil tapos na yung retrograde ni Pluto this week, magkakaroon na ng bunga to. So pa nagkaroon ng bunga, baka masyado ka ng busy because next level na eh. Next level na nung binuo mo eh. So baka wala ka ng time to rest, wala ka ng time for yourself, wala ka ng time with your family. So kailangan talaga balance eh. Just do your best sa araw and then step back and magpahinga pagtapos na yung gagawin mo doon. Huwag ka mag-overextend. Huwag ka mag-overcommit. Kumbaga, just do things in slow motion, no? Mag-slow down ka lang. Kung ano lang yung kaya today, yun lang kaya today. And magkaroon po kayo ng time
to listen to your body. Pakinggan mo yung katawan mo. Pag pagod na kailangan na magpahinga, ipahinga mo na yan. Pag masakit na ang ulo, panahon na para kumain o uminom ng tubig. No? And pursue joy. Talagang kaligayahan lang. Don't dwell on negativity. At panahon na to para i-embrace mo yung magibigay balance. Kailangan tamang timpla lamang. Okay? Nakita ko rin dito, Gemini, parang kailangan daw balansehin ng pera ha. Example, marami kang gastusin, kailangan talaga tight budget, balansehin mo lang yung kailangan pagagastusan para lahat swak, lahat pasok sa budget mo at sa pera mo. Be mindful of overspending this week according to your planetary alignment. Baka mapagastos ka bigla sa mga bagay na luxury or mga bagay na gusto mo pero hindi naman importante. So kailangan talaga timbangin muna bago mo bilhin, okay? The Two of Pentacles rather, nagpapayo sa iyo maging matipid ka at maging matalino sa paggastos ng pera. The Nine of Wands. Yes. Kitang-kita ko rito na yes, pagod, hirap na at saka parang kailangan mo na talaga ng pahinga ngayon. Parang you need to have parang air to breathe and mag-time purse muna at lumayo muna parandalian o bumitaw muna parandalian para makapag-recuperate ka, makapag-recharge at makabangon kumbaga. Kasi kitang-kita ko yung upos ka na. Kaya ngayon balansehin, okay? Ganon din sa pera, balansehin kasi talagang nakita ko rito na baka mapagastos ka na hindi nang wala sa plano, no? So make sure na nakatutok ka sa yung budgeting. And also with your work, no? Hindi mo kailangan magpakapagod daw para lang makita yung outcome. You need to work moderately because everything naman will work in your favor. Kaya kailangan balance lang, okay? In your fortune, you have go deep, explore your roots, grounding. Kung napapagod ka na at parang hirap ka na, lahi ka daw bumalik doon sa mga ugat. Ano ba yung pinag-ugatan ng ginagawa mo? Example, nagkatrabaho ka ngayon sa Dubai, naglilinis ka ng bahay, then may tatlong trabaho ka pa, and then pagod ka na. You halos gusto mo na humiga sa sahig at magpahinga muna, and naiiyak ka na. Sabi dito, kapag may mga moment na sukong-suko ka na, lagi mo daw isipin yung ugat kung bakit mo siya ginagawa. Ay para sa anak ko, ay para sa kapatid ko para makapag-college siya, ay para sa bahay namin para matapos na yung utang, para makabili na ng bahay. So marami kang ugat, marami kang pinanghuhugutan kung bakit mo ginagawa yan. Kaya bumalik ka doon para makalaban ka ulit, no? Alamin mo yung mga dahilan kung bakit mo pinaghihirapan ng isang bagay. Another message, voyage of the heart, love flows through you and to you. Kumilos ka daw every single day with love, with passion, dahil diyan mag-uugat yung additional lakas para lumaban ka everyday. Okay? In your fortune, you have the Sun card. Napakaganda nito. Tapos na ang week mo, this is really beautiful for you. Kaligayahan, freedom, paghinga, kalinawan ang makukuha mo this time. Panahon na daw para mag-relax ka. Sabi ko nga sa inyo kanina, pursue your joy, pursue your happiness. Some of you, parang kailangan ng passion this time na magiging outlet mo. Halimbawa, sobrang pagod mo sa trabaho, may time ka sa bahay para magpakain, halimbawa ng isda. O kaya mag-drawing, mag-painting, mag-tennis. O kaya sumayaw, mag-zumba. So, kailangan daw may outlet ka kung saan nandoon yung kaligayahan mo para mabalanse ang buhay, para hindi ka lang kayod ng kayod sa umaga o sa weekdays. Sa weekends, meron kang ginagawa na talagang self-nurturing that will make you feel na worth it lahat ng ginagawa mo sa weekdays, and sa weekends talagang happy time for you to. Some of you parang sinasabihan ka rin to enjoy your time with kids, sa mga anak, pamangkin, nakababatang kapatid, because doon daw mababalik yung parang kaligayahan na medyo nakalimutan mo na sa sobrang pagka-busy. Okay? Sun card, the Strength card. Yes. The Strength card, nakitang-kita ko rito, it's all about self-love, self-care. Napakatatag mo nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang taon. Kayod ka ng kayod, wala kang pahinga. Kahit na iniiyak mo na, ginagawa mo pa rin. At kahit puyat, kahit 2 oras lang ang tulog, trabaho pa rin. So, napakatatag mo. Kaya ngayong linggong ito, binibigyan ka ng reward ng yung spirit guides ni God, ni universe, kung ano man po ang religion nyo at pinapaniwalaan na meron kang a happy time this week. Parang isang break ito, parang lucky break from your day-to-day job or day-to-day routine. Na parang ito yung moment for you to recharge, to have fun, to give yourself some time to
talagang i-enjoy ang buhay, manood ng sine, panoorin ang halaman mo, alagaan ng garden. It's all about you giving yourself some time to breathe out, kumbaga. So, enjoy your week because napakasaya nito. At deserve mo yan kasi napakatibay mo, napakatatag mo, at napaka-workaholic mo. Okay? Congrats po. In your divine messages, meron po kayong don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan na yung nakaraan mo, especially here with the devil card, ang pumigil sa'yo for your greatness and to create good things. At maging maligaya. Huwag mo hayaan na yung past mo ay mag-spoil o magpapanis doon sa iyong kaligayahan. Another message, nothing will come of this situation. Yes, lalo't higit sa mga takot mo, sa mga alalahanin mo, walang mangyayari dyan kung lagi mong isipin yan. Okay? In your divine messages, meron po kayong justice card. Justice card is all about you, sabi ng spirit guides mo, knowing the truth first before you make a move. Okay? Kailangan daw ini-evaluate mo daw muna yung kikilusin mo, yung gagawin mo, bago ka talagang humakbang. Kasi syempre ayaw mo naman masira yung mga pinapangalagaan mo. Example, sa trabaho, nahihirapan ka na nga, nag-duty ka pa, and then bigla lumapit sa'yo yung friend mo, huy, Gemini, sabi daw ni gantong boss, ganto ka daw, late ka daw lagi, kinukuha mo daw yung mga typewriting, inuuwi mo daw. Ikaw naman sumugod ka kaagad without knowing the truth. So, kailangan daw talaga every single step iniisip daw muna. Kasi baka mamaya maging domino effect yan. So, wag mo hayaan na yung emosyon mo, yung initial na narinig mo ay paniwalaan mo agad. Kailangan don't jump into conclusion. Alamin mo muna ang totoo. Tanungin mo sa kanya, totoo ba yung narinig mo? Ako ba talaga yun? Baka mamaya peke lang yan. Baka mamaya mali yung narinig mo. So, alamin mo muna. Pahupain mo muna yung sitwasyon para makita mo yung katotohanan, para alam mo yung next big step mo. Okay? Kitang-kita ko rin dito that the truth will give you the strength, will give you the advantage. Okay? Nakita ko rin dito, balancing buhay, balance daw yung diet mo, yung tulog, no? And also yung routine mo, kailangan mo daw tignan mabuti kung medyo may mali na dyan. Kailangan mo i-re-evaluate yan. Okay? Justice card, the Page of Swords. Yes, like I've said kanina, may mga impormasyon, whether sa text, sa GC, baka ganyan, o sa email, or sa trabaho, may narinig kang impormasyon, tamang-tama talaga dito. Sabi ng spirit guides mo, alamin muna. Okay? I-fact check mo muna. Huwag kang makinig sa fake news. Kailangan meron kang panghahawakang katotohanan bago mo aksyonan. Okay? But for some po, sa ibang Gemini dyan, kitang-kita ko, you're about to sign a contract. Okay? At pinapayuhan ka po ng spirit guides mo kung ano man po yung kontratang pipirmahan mo this week. Kailangan daw aralin muna. Tignan mo, mabuting-mabuti yung mga fine prints, yung mga maliliit na detalye, kailangan binabasa mo at kailangan naiintindihan mo. Kung meron ka hindi naiintindihan, itanong mo. Okay? Para alam na alam yung papasukin mo bago ka pumirma. Very, very good advice for you. Ganon din with your legal documents, with your pinapasang mga papeles na kailangan kompletuhin, alamin mo lahat-lahat ng dapat kompletuhin para tama yung ibibigay mo. Okay? Ang outcome mo for the week, but first, bigyan po muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have coins. Money will be coming to you. Congrats po. May pera daw kayo this week. Now, the message, crib, birth, or conception of a child or enterprise. 2 beses lang sinabi sa'yo ng spirit guides mo yung creation. So, either baby ito or pagbuo, pag-create at ipapanganak mo na yung isang project o isang endeavor na makatulong sa'yo moving forward. Birthing of an opportunity. Congrats po. Now, the message, you have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Ito talaga yon. Meron talagang tao sa buhay mo na napakatigas ng ulo, ayaw magbago, kahit pakiusapan mo, kahit paliwanagan mo pa, talagang hirap na hirap siyang magbago. So, it's up to you. Iiwasan mo na lang ba, susuko ka na lang ba, or tasyagain mo siya. So, nasa sa'yo ang bola this time, Gemini. Okay? Another message, you have older man. Meron daw lalaki sa buhay mo na matanda na, lolo to o tatay na matanda or katrabahong matanda. Kailangan ka daw niya this time. Meron daw siyang gustong sabihin sa'yo. Another message, you have wreath, sorrow over a loss. Meron ka talagang bibitawan, kaya medyo masakit ito, pero kailangan yan para sa ikabubuti mo. Another message, you have tank card, celebration, fun, enjoyment. Yes, with a sun card here, talagang meron ka i-celebrate. Time to be free, time to let loose, and time to have fun. Okay? Ang outcome mo, Gemini, for October 13 to 19, you have
Wow, Ace of Pentacles. Talaga namang new opportunity, nagliliwanag na reward, nagliliwanag na pera, at nagliliwanag na kapalit o magandang bunga ng tinatrabaho mo. Some of you, sabi ko nga po sa inyo kanina, meron kayong project na talagang sobrang tagal ng ginagawa. Ang ngayon, magkakaroon na ng resulta, development, o balita. So congrats po. Aanihin mo na itong magandang reward na magiging opportunity mo for bigger rewards. Okay? Kaya to, pag nakuha mo to, maging mindful ka, i-prioritize mo. Ito talaga siya, oh. Hawak-hawak mo na siya. With the Page of Pentacles, hawak-hawak mo na yung bagong opportunity. Kaya gawin mo mahakaya mo para pangalagaan ito at mapahaba mo, mapa-long term mo sa buhay mo. Okay? Some of you, nakita ko, hired ka na. Kaya ang sagot ay yes. Meron po ba kayong question na yes or no? The answer is yes. Okay? So, napakaganda for you. And nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, that this is your start. Gumaganda na, gumagaan na, umaandar na. So, congrats po. Ace of Pentacles. The Ten of Cups. Wow, happiness. Talagang magdudulot sa iyo ng sobrang saya. Hindi lang sa iyo, kundi para sa pamilya. Either this money ay mahagamit mong pondo para mapundar yung pampamilya, pang negosyo, pang future ng mga anak, no? O pambili ng bahay, pang ipon. So congrats po. Your money, kaching-kaching, is getting bigger, better than before, at talagang magdudulot to ng kaligayahan hindi lang para sa iyo kundi sa pamilya mo. And also fortune to after difficulty. Kung medyo nahirapan ka rito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang taon, huwag ka mag-alala, gagaan na yung iyong finances and career. So congrats po. So Gemini, ito po ang inyong October 13 to 19. Comment down below kung nakaresonate po kayo. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.